Praise God. Hallelujah. So, mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Nakahanda na po ba sa likod dyan? Ready na po ba kayo mga kapatid? Hallelujah. Praise God. Kung ready na kayo, mag-amen kayo nga dyan mga kapatid. Napakabuti ng Panginoon dahil talagang pinapalago yung iglesia natin. Humahaba ang bahay panamba ng Panginoon. Pero ang pinaka-importante, kailangan makinig kayo din. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Praise God, no mga kapatid, no? Nasabi dito mga kapatid, beware of false prophet. Amen? Hallelujah. Ano ba ang ibig sabihin ng beware? Mag-ingat, maging alert, maging careful, maging wise, o kailangan maging attentive. Hallelujah. Tayo sa mga tinatawag na mga false prophet. Ano ba ang mga false prophet mga kapatid? Sino ba ang mga false prophet? Ito ba ay, hallelujah, hallelujah, yung mga taong nagpapakunwari? Ito ba yung mga tao na nagdadamit tupa? Sabi di ba? Amen? So hindi po tayo nandito mga kapatid para manira ng mga tao. Dito po tayo upang ating basihan ang mga sinasabi ng Biblia tungkol sa mga false prophet. Amen mga kapatid? Hallelujah! Kaya bakit tayo, hallelujah, wina-warn, why Jesus warned us, hallelujah, about sa mga false prophet? At bakit maraming naniniwala sa mga false prophet? At paano natin ma-discern na ang isang tao ay false prophet? Amen? Hallelujah. Yan po ang ating pag-aralan today mga kapatid. Yan po ang ating topic, beware of false prophet. Preaching po tayo mga kapatid. Hallelujah. Dahil yan po ang binigay ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, no, sa oras nito mga kapatid, hallelujah, nandito po ako na magtuturo ng salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kaya binibigyan ko rin po kayo mga kapatid ng liberty na para na husgahan niyo ako o i-judge niyo o i-condemn niyo ako kung alam niyo na ang aking mga tinuturo dito ay wala sa Biblia. Amen? Dahil ang sabi nga ng Biblia o ng Panginoon, maraming nagsisilitawan ng mga false prophet o bulaang propeta. Amen? Baka mga bulaang propeta na ako, kailangan, hallelujah, alamin nyo ang bawat salita na lumalabas sa aking bibig, na lumalabas na nagmula sa Biblia, kailangan alam nyo ang sinasabi ng mga nagtuturo dito. Amen? Dahil ang sabi ng Panginoon, beware of false prophet. Amen? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So, hallelujah! Bagong lahat mga kapatid, hallelujah! Buksan natin mga kapatid kung anong sabi ng Panginoon sa mga false prophet. Hallelujah! Sa 2 Corinthians 11:13-15. Hallelujah! Ang sabi dito mga kapatid, Englishin mo kapatid para maunawa ni sis ano. Hallelujah! At papaliwanag na lang ni Angie. Praise the Lord! Praise God! Andiyan naman si Pastor. Praise the Lord! Hallelujah! Sabi dito mga kapatid, for such as are false apostles, deceitful workers, transforming themselves into the apostle of Christ. Hallelujah! Sa 14, sabi dito, and no marvel, for Satan himself is transformed into an angel of light. Ang sabi doon mga kapatid, kahit to si Satanas, diba? Nagsatransform din pa bilang angel of light. At hindi nakakapagtaka sapagkat si Satanas man ay nagpakukunwaring anghel ng kaliwanagan. Sa 15 mga kapatid, hallelujah! Sabi dito sa Tagalog, hallelujah, hindi malaking bagay nga na ang kanyang mga ministeryo naman ay mapagkunwari. Na waring ministeryo ng katwiran na ang kanilang wakas ay magsasang-ayon sa kanilang mga gawa. Hallelujah. Amen? Ano daw po, hallelujah, ang mga false prophet? Yun po ang mga mapagpanggap, mapagkunwari, diba? Hallelujah. Diba? Yung mga tao na akala mo magaling magsalita. Hallelujah. Yung mga tao na mandaraya. Diba? Hallelujah. Jesus nagpapanggap na bilang anghel ng kaliwanagan. Diba? Dahil sabi dun sa verse 14 na kahit si Satanas ay kanya din magkunwari na anghel ng kaliwanagan. So, nakita niyo mga kapatid kung gaano, hallelujah, diba? Si Satanas, hallelujah, mandaraya, kaya wag po tayo basta-basta maniwala, hallelujah, na meron po tayong mga nakakausap na mga anghel, di ba? Huwag kayong maniwala sa mga tao na sinasabi na nakakausap nila yung mga anghel, kasi nakakatakot po yun, dahil hindi natin alam na yun pala ay si Satanas. Akala natin, hallelujah, anghel ng kaliwanagan, yun pala ay anghel ng kadiliman. Amen mga kapatid? Hallelujah, yan po ang mga false prophet mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hallelujah. Dahil, hallelujah, hindi lahat,
hallelujah, ng mga anghel, hallelujah, nakakausap sa mga anghel, ay anghel ng kaliwanagan. Yun ay minsan ay si Satanas na nagpapakunwari na bilang anghel ng liwanag. Amen mga kapatid. Kaya mag-ingat po ang bawat isa dahil ang sabi ng Panginoon, mag-ingat po tayo sa mga false prophet. Dahil yung mga false prophet ay ginagamit ni Satanas para linlangin ang bawat isa. Lalo na sa mga tao na walang alam sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hindi nakapagtataka mga kapatid na marami talaga ang nalilinlang dahil kulang sa karunungan about sa Bible. Pero kung kayo ay may alam sa salita ng Biblia, hindi po kayo basta-basta malilinlang ng mga bulaang propeta. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, hallelujah. Meron nga isang kwento ng mga kapatid, hallelujah, na isang Mormons, yung group ng Mormonism. Hallelujah. Alam niyo itong mga Mormons, about Mormons mga kapatid, Ang founder niya ay si Joseph Smith. At ang lahat ng doktrina na tinuturo ni Joseph Smith ay itinuro sa kanya ng anghel. Hallelujah. Dahil ang sabi niya, gabi-gabi daw, ay nakakausap niya ang anghel. Hallelujah, Jesus. At kung ikaw ay walang alam sa salita ng Panginoon, ay talagang maniniwala ka. Dahil sasabihin mo na talagang totoong lingkod yan dahil nakakausap niya ang anghel. Hallelujah. Pero alam niyo kung anong sabi ng anghel kay Joseph Smith? Hallelujah. Na ang sabi ng anghel sa kanya na ang kaligtasan daw ng mga babae ay nakadepende sa mga lalaki. Pero pag ganyan, ba? Hindi daw maliligtas ang mga babae kung hindi dahil sa mga lalaki. Yan ang itinuturo ng anghel kay Joseph Smith. Hallelujah. Na sinasabi niya na nakakausap niya daw ang anghel gabi-gabi. At alam niyo anong pang sabi sa kanya? Hallelujah. Kaya ang sabi nga doon, kaya nga na ang mga babae noon, kapanahunan ng mga Mormons, nagkipag-asawa sa mga lalaki dahil gusto nilang maligtas. Dahil ang salvation nga ng mga babae ay nakadepende lamang sa mga lalaki. Hallelujah. Yun ang itinuturo sa kanila, sa Joseph Smith ng anghel, na itinuturo niya rin sa kanyang mga grupo. Hallelujah, Jesus. At meron pang sinabi ng mga kapatid na si Lucifer daw ay kapatid ni Jesus. Yun ang sinasabi mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Kaya sabi nga dito mga kapatid, kaya nga huwag po tayo agad maniniwala. Porket na may nakausap ka ng mga anghel, di ba? Huwag mo paniwalaan kasi hindi mo alam na kung ang sinasabi nun ay hallelujah, hindi totoo. At higit sa lahat, kung may makausap ka man ng mga anghel, dapat alamin mo. Di ba? Kaya nga sabi ko kanina sa inyo, dapat may alam kayo sa salita ng Panginoon. Dahil kung wala kayong alam sa salita ng Panginoon, maniniwala kayo. Di ba? Madidisip kayo. At sasabihin nyo talaga na anghel ng Diyos yun. Pero yung hindi nyo alam pala, anghel ng kadiliman yun. Diba? So hindi naman pwede siguro sasabihin na ang kaligtasan ng mga babae ay, hallelujah, dumidepende sa mga lalaki. Kaya ang nangyari noon, hallelujah, nakipag-asawa ang mga babae sa mga lalaki dahil gusto nila na ang salvation daw ng mga babae ay nakadepende lamang sa mga lalaki. So, tingnan nyo kung tinuro sa kanya ng anghel. Diba? Kung ikaw nga talaga na nag-iisip o may alam ko salita ng Panginoon, saan Biblia yun? Diba? Amen. Diba? Maliwanag ngayon ay pula ang propeta. Amen? Kaya mga kapatid, ang bawat isa kailangan, hallelujah, mag-aral sa salita ng ating Panginoon. Huwag basta-basta maniwala sa isang tao na, hallelujah, porque nakausap niya yung mga anghel, ang anghel, yun ay anghel na ng kaliwanagan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah, si Satanas, alam naman natin na gaya-gaya talaga yan. Diba? Kung si Jesus tinawag na bright morning star, si Satanas naman ay son of the morning. Son of morning? Son of the morning, diba? So, ibiro nyo yun. Talagang noon pa si Satanas, talagang ginagaya niya na ang Panginoon. Kaya nga, talagang totoo na si Satanas, diba? Nagpapakunwari din na bilang anghel ng kaliwanagan, yun pala ay anghel ng kadiliman. Kaya, be careful mga kapatid sa mga false prophet. Amen? Prophets. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, mag-aral po tayo at hallelujah, sundin natin ang
nakasulat sa Biblia. Amen mga kapatid? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Kaya ang mga false prophet mga kapatid, yun po ay mga nagpapanggap, nagpapunwari, na lingkod ng katwiran. Hallelujah! Kunwari, anghel ng Diyos, yun pala ay lingkod ng kadiliman. Kaya be careful mga kapatid. Hallelujah! Kaya nga, beware of false prophet. Amen? Hallelujah! Praise God! Hallelujah! Ang sabi nga dito sa Matthew 7:15, basahin natin sa Matthew 7:15 mga kapatid, sabi dito, beware of false prophet which come to you in sheep clothing, but inwardly they are ravening wolves. Anong sabi mga kapatid? Mag-ingat kayo sa mga bulaang propeta na nagsisilapit sa inyo na may damit, tupa, dadapat sa loob ay mga taong lubong maninila. Oh, hallelujah! So, ang sabi dito mga kapatid, hallelujah! Ang ibig sabihin nito mga kapatid, nakadamit sila ng parang mga na maamong tupa, pero yun pala ay mga wolves or taong lubo. Diba? Hallelujah! Ang ibig sabihin, sa palabas sila ay mukhang maamo. Mga maamo ba kayo mga kapatid? Siyempre maamo tayo dahil tupa tayo ng Panginoon. Tupa tayo ng Panginoon. Amen mga kapatid, hallelujah! Nagdadamit sila ng mga magaganda. Praise God! Hindi po ako na nagdamit lang po ako, hindi para kay sa sinabi ni Pastor George, kundi nagdamit ako para sa Panginoon dahil haharap tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Hindi po para sa sinabi ni Pastor George, kundi para sa Panginoon. Ginawa ko ito para sa Panginoon at salamat din dahil si Pastor George din na nagsabi. Pero ginawa ko po ito kahit na mainit, nainitan po ako ngayon talaga para sa Panginoon. Praise the Lord. Dahil iharap tayo sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga mga kapatid, no, hallelujah. Akala mo na mukhang lingkod talaga ng Diyos, kagalang-galang. Hallelujah, ang gaganda ng mga ngiti. Sige, ngiti nga kayo mga kapatid. Praise God, no? Hallelujah, dahil alam nyo mga kapatid, no, hindi lahat ng tao na maganda ang ngiti ay mabuti ang pinabalak. Dahil may sinabi po doon sa Proverbs mga kapatid na, hallelujah, mag-ingat daw kayo sa mga taong pangiti-ngiti dahil meron daw yan masamang at pakidat-kidat dahil meron daw yan masamang balak. Amen? Ayaw pagkirat, yes, hallelujah. So, depende rin mga kapatid, basta yun ang sinasabi mga kapatid dito, hallelujah. Pero totoo pala ay pakunwari lamang yun. Sila pala ay isang taong lubo. Hallelujah, Jesus. Dahil alam naman ni Satanas mga kapatid, no? Hallelujah na, hallelujah. Sabi nga dito na hindi persecution ang sisira sa loob ng church. Hindi lindol, hindi bagyo, diba? Sinando, sino pa yung isang bagyo doon? Hindi baha, sinando, hindi mo alam mo, sinando? Diba? So hindi yun po daw sisira, sabi ng Panginoon, kundi ang sisira daw sa loob ng church, kundi yung mga tao dito sa loob. Yung tinatawag na inside job. Amen? Hallelujah. Yeah, amen, di ba? Hallelujah. Yun po daw ang sisira mga kapatid. Hallelujah. Yung mga nagpupunwaring maka-Diyos, nakakala mo totoong religyoso, yun pala ay taong lubo. Amen? Hallelujah. Yun nga mga kapatid na mag-ingat po tayo. Dahil talaga yun. Hallelujah. Yan ang sabi ng ano natin ng mga kapatid na hallelujah. Kaya nga mag-ingat po tayo. Nga, tingnan nyo nga ang katabi nyo nga. Nga, tingnan nyo nga. Praise God. Yan, diba, mga maamo. Magagandang ngiti, ang gagwapo, ang gaganda ng mga damit. Pero mag-ingat pa rin po tayo sa mga taong mapagkunwarin. Amen? Dahil yan ang sabi ng Panginoon, beware of the false prophet. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus na mag-ingat tayo sa mga nagdadamit na tupa, pero sa loob ay lubo. Amen? Alam niyo sa Old Testament mga kapatid, hallelujah, na ang mga propeta ay pinapatay? Alam niyo ba yun? Hindi? Buksan mo kapatid, hallelujah, para malaman nila, hallelujah. Basahin natin sa Deuteronomy 18:20. Sabi dito, but a prophet which shall presume to speak a word in my name, which I have not commanded him to speak, or that shall speak in the name of other gods, even the prophet shall die. Amen? Yes. False prophet. Yes. Hallelujah. Yun ang sinasabi ng Panginoon mga bulaang propeta. Nang sabi nga ng Panginoon, ngunit ang propeta na magsasalita ng salitang may pagpapala sa aking pangalan na hindi ko iniutos sa kanyang salitain o magsasalita sa pangalan ng mga Diyos, ng ibang Diyos, ay papatayin nga ang propetang yaon. So maliwanag mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Kaya mga kapatid, ang sabi, hallelujah, ang gagawin sa mga propeta na bulaang propeta ay
patayin. So binigyan ng Diyos ng karapatan na pag may mga propeta ng salita ng mga bagay na hindi ko naman sinabi ng pasabi ng Diyos, ay sila ay papatayin. Kaya mag-ingat-ingat po tayo mga kapatid. Hallelujah. Diba? Lalo na sa mga nagtuturo. Hallelujah. Hallelujah. Kasi alam naman natin kung hindi pala sa salita ng Panginoon ang mga sinasabi natin, may kalalagyan po tayo. May course na mangyayari at higit sa lahat, ang sabi ng Panginoon, sa mga taong bula ang propeta, sa mga taong nagliligaw ng mga kaluluwa, hallelujah, ay papatayin. Hallelujah. Dahil ganun kaseryoso ang ating Panginoon sa kanyang mga pananasalita. Hallelujah, Jesus. Dahil alam niya, kapag may isang bula ang propeta na nagtuturo sa loob ng church nang wala sa Biblia, ay maliligaw ang mga tupa. At anong mangyayari mga kapatid? Lahat ay mapa-impyerno. Kawawa ang mga tupa na walang alam sa salita ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, beware of false prophet. Amen? Hallelujah, Jesus. Huwag basta-basta magtiwala. Magbasa ng Biblia. Diba? Ang sabi sa Joshua 1:9, diba? Ang aklat nito, ano sabi doon mga kapatid? Hallelujah. Hindi ko kabisado mga kapatid, pero yun mga kapatid, basahin niyo yun mga kapatid. Dahil yun ang magbibigay sa iyo ng pagpapala, karunungan, kaalaman, at siyempre kaligtasan ng ating kaluluwa. Sa pamagitan ng pagbabasa ng Biblia ng ating Panginoon, doon, hallelujah, doon ka nakakuha ng karunungan at kaalaman at nalalaman mo ang katotohanan. Amen? Hallelujah. At ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Huwag po tayo basta-basta maniwala, no? Hallelujah, sa sinasabi ng mga false prophet yan. Hallelujah. Dahil hindi natin alam kung totoo ba yan ang kanilang mga sinasabi. Basta ang importante, alamin natin ang, hallelujah, ang salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Minsan, hallelujah, huwag natin isipin na sabihin natin, oh, kinausap ako ng Panginoon. Diba? Sa panaginip. Huwag po yun. Diba? O sinabi ng Panginoon, sabi niya, oh, sinabi daw ng Panginoon na ganito. Alamin natin muna. Diba? Kasi minsan baka akala lang natin, minsan gulo-gulo lang natin. Kaya minsan sabi niya, baka pagod lang yan. Diba? Minsan diba na naginip tayo, na ganito, na ano ako na naginip ako ng ganito. O minsan sabi nga nila, baka sa sobrang pagod yan, tulog mo lang yan. Amen? Kaya nga wag po tayo basta-basta maniwala. No? Amen mga kapatid? Wag natin paniwalaan. Haligang bawat panaginip natin, huwag natin paniwalaan. Kundi bagkos, ilapit natin sa Panginoon. Diba? Ipanalangin natin, Lord, totoo ba to? Ito ba ang kalooban mo? O baka ito'y gawa lamang ng anghel ng kadiliman. Amen? Dahil kaninang binasa natin sa 1 Corinthians, sa 2 Corinthians 11:32-15, diba? Kahit nga si Satanas ay nagpapukunwaring anghel ng kakaliwanagan. Amen mga kapatid, palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah. Ang mga false prophet ay mahalata natin sa salita. Hallelujah. Na nagsasalita sila na wala naman sa Biblia. Amen mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, kanina, siguro baka nalunod na kayo sa Bible verse ng ating Bible teacher. Bakit? Dahil dapat ganun mga kapatid. Verse by verse tayo dito mga kapatid. Hallelujah. Ganun dapat ang pag-aaral. Hindi po isang verse lang tapos pahabain na natin. Dapat verse to verse hanggang sa mapuno tayo ng Bible verse. Dapat kasi ganun ang dapat na maganap mga kapatid. Dahil bakit mga kapatid? Dahil para malaman nyo na ang mga sinasabi namin dito ay hindi haka-haka namin, hindi nagmula lamang sa amin. Amen? Hindi lamang gawa-gawa namin, hindi lamang imanasyon lang namin, kundi bagkos itong lahat ng sinasabi namin ay nagmula sa salita ng Panginoon. Amen? Nagmula, hallelujah, dito sa Biblia mga kapatid. Amen? Kaya nga huwag kayong magtaka kung bakit puro verse hanggang sa nalulunod na kayo. Huwag po kayo magtaka dahil kailangan natin yan. Dahil kung wala ang mga verse na yan, paano natin malaman kung totoo ang sinasabi niyan o hindi? Amen? So kapag hindi ko naman sinabi itong verse by verse, magiging bula ang propeta naman ako sa harapan nyo. At higit sa lahat, anong mangyayari sa akin? Diba? Ikukus ako ng Panginoon. Amen?
So ayaw ko naman mangyari yun mga kapatid. Hallelujah. Na kahit na nagtuturo ako, kahit hindi ko alam, hindi ako marunong, basta ang importante sa akin, ang salita ng Panginoon ang siyang lumalabas sa aking mga lapit. At higit sa lahat, may mga Biblia ba kayo mga kapatid? May mga Bible ba kayo? Yes. The Lord, dapat may mga Biblia kayo mga kapatid dahil habang may nagtuturo dito sa harapan ng, sa likod ng pulpito, nasusundan natin at nalalaman natin kung yan ba ay totoo o hindi o yan ba ay totoong baka bulang propeta o totoong propeta. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya alamin natin yan. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Sabi tayo. Kaya sabi nga dito mga kapatid, sabi nga dito mga, hindi namin palagay kundi ang lahat sinasabi namin ay nagmula sa Biblia. At kung may sinasabi man ang isang tao, hallelujah, kung may sinasabi man ako na wala sa Biblia, hallelujah. Sabi nga doon kanina, huwag niyo naman akong patayin. Diba? Kasi sabi nga doon na kapag nagsalita ako dito na wala o hindi sinabi ng Panginoon, ay papatayin ang mga propeta niyo ng mga sinungaling. So, ganoon din po ako, kung may mga sinasabi ako dito na wala sa Biblia, huwag niyo naman akong patayin. Palayasin niyo lang ako. Amen? Kasi kailangan sabi doon kanina, di ba? Maliwanag na sinasabi mga kapatid. Kaya mga kapatid, ingat po talaga tayo mga kapatid. No? You have the right to curse me, to condemn me, if I start speaking words na hindi naman nakasulat sa Bible. Amen? Hindi kaya nakasulat sa Biblia, pero tinitwist, o dinagdagdagan, o di kaya binabawasan. Amen? Dahil ang sabi doon sa Revelation mga kapatid, hallelujah, nang sabi nga doon, kung sino man ang magdagdag, hallelujah, sa nilalaman ng aklat na ito ay daragdagan ng Diyos ng mga salot. So gusto nyo ba yun mga kapatid? So ayaw ko yung mangyari din sa akin. Kaya nga mga kapatid, kung ano ang nakasulat dito sa ang ating pinag-aralan, yun din ang aking ituturo sa inyo. Hallelujah, Jesus. At pawang katotohanan lamang. At pawang sinasabi ng Bible. Amen mga kapatid. At ang sabi pa nga sa 19 mga kapatid, at kung ang sino man ay mag-alis sa mga salita ng aklat ng hulang ito ay haalisin ng Diyos ang kanyang bahagi sa punong kahoy ng buhay. So gusto nyo mangyari yan? Hallelujah. So simple ayaw kong mangyari yan mga kapatid. Kaya mga kapatid, hallelujah, hallelujah. Kaya sa bawat salita na aking tinuturo, hallelujah, natatakot po ako. Dahil baka mabawasan ko, makulangan ko. Dahil nakita yun naman ang sabi ng Panginoon. Ang Panginoon ang nagsabi yan. Hindi po tao lang nagsulat yan. Hallelujah. Kaya kayo ingat sa darating na time, no? Ang bawat isa sa atin, alam ko, kapag kaloob ni Lord, tatayo kayo dito. Kaya kailangan natin mag-aral mga kapatid sa salita ng Panginoon. Hindi po ganun lang kasimple. Ang tumayo dito, akala nyo ba ganun lang kasimple? Hindi. Masakit sa ulo mga kapatid. Hallelujah. Maraming puyat. Hindi mo na, yung gusto mo, hindi mo na magagawa kasi kailangan mag-focus ka dito. Hallelujah. At higit sa lahat, siyempre, salita ng Panginoon to, ang ituturo ko. Sabi ko nga, nung niyaya ako ni Pastor, sabi niya, Brad, ano na tayo? Maglaro na tayo. Kasi nandito ng mga Cobra Boys, sabi ko, Pastor, pasensya na, hindi muna ako makasama dahil kailangan talagang tutukan ko to. Oo, unahin muna natin si Lord. Kasi pag si Lord ang inuna natin, alam naman natin na, di ba? So, alam ko naman na kahit na wala ako, diyan naman mga Cobra Boys, ang gagaling nyo naman, praise God, no? So, yun nga mga kapatid na talagang unahin natin ang Panginoon at tutukan natin ang sinasabi ng Panginoon. Dahil hindi po biro-biro ang magturo. Hallelujah, Jesus. Dahil kapag nagtuturo tayo dito, hallelujah, na wala o binabawasan o dinagdagan natin, hallelujah, of course, ang mangyayari sa atin. At higit sa lahat, hallelujah, ang sabi ng Panginoon, hallelujah, God shall take away His part out of the book of life. So, biro nyo mga kapatid, aalisin niya ang buhay natin sa aklat ng buhay. So, sa mga nagtuturo. Amen? Kaya mga kapatid, huwag po tayo, hallelujah, hallelujah, magturo dito na wala sa Biblia. So, tandaan natin every time na ang tagapagturo, lagi, hallelujah, hallelujah, magpasubmit sa salita ng Panginoon. Diba? Lagi nanditong salita ng Panginoon at lagi na sa baba tayo. Diba? Magpasakop tayo. Amen? Hindi po yung karunungan lang natin, hindi yung imahinasyon natin, hindi yung akala, yung alam lang natin.
kundi bagkus ang salita ng Panginoon ang siyang mangingibabaw lagi. Amen? Hallelujah, Jesus. Yun ang, hallelujah, ang dapat natin gawin mga kapatid. Hallelujah. Para hindi tayo maging bulaang propeta. Amen? Praise God. So, hallelujah. So, yun ang sabi ng mga kapatid, no? Na hindi pwede sabihin na akala lang natin o palagay lang natin sa usang tuturo tayo, no? Na sabihin mo na akala ko lang, naisip ko lang, hindi. Bagkus dito, pero dito tayo mag-focus. Dito tayo mag-rely. Dito natin, natin ang ating mga itinuturo sa Bible. Hindi po sa isip lang natin, o sa ating mga kahaka, o sa sinasabi na natin. Kaya nga, hindi biro ang may ministry mga kapatid. Dahil, hallelujah, wala po, hallelujah, walang tagapagturo na yung parang nagbibiro lang dahil hindi po biro ang magturo sa likod. Hallelujah. May kalalagyan po tayo, sabi ng Panginoon. Papatayin niya, hallelujah, ang mga tao, hallelujah, na nagtuturo sa likod ng pulpito ng kasinungalingan na wala sa Biblia. Amen? Hallelujah. Kaya minsan nagtataka kayo umiiyak. Minsan may tuturo dito na parang umiiyak. Diba? Umiiyak, parang pinapawisan, kagaya ko ngayon. Praise God, dahil nakakatakot talaga. Hindi talaga. Akala nyo madali lang, pero hindi. Kaya wag po tayo, hallelujah, mga kapatid, umasa sa sarili. Kundi manalangin po tayo sa Panginoon, hingin natin ang karunungan at kaalaman dahil siya lang naman ang magbibigay niya. Hallelujah, wag po sa sarili natin. Dahil kapag sa sarili na natin, marami na po tayo, hallelujah, masasabi na wala sa Biblia. Amen? At tayo po ay magiging bulaang propeta. Amen? Sabi nga sa Jeremiah 14:14, then the Lord said unto me, the prophets prophesy lies in my name. I sent them not, neither I commanded them, neither speak unto them, they prophesy unto you a false vision and divination, and the thing of naught, and the deceit of their heart. Ang magkagayoy, sinabi, hallelujah, ng Panginoon sa akin, ang mga propeta ay naghuhula ng kasinungalingan sa aking pangalan. Hindi ko sila isinugo o inutusan kuman sila. O nagsidlaman ako sa kanila, sila'y nangangula sa iyong kasinungaling, ng sinungaling, ng pangitain at ng panguhula ng mga bagay na wala at ng daya sa kanilang sariling puso. Hallelujah. Anong sinasabi mga kapatid? Itong sabi ng Diyos, hallelujah, pero ang totoo daw, hallelujah, ay katang-isip lamang yun ng mga tao. Hallelujah. At kasinungalingan lang nila. Na hindi naman yun inutos ng Panginoon. Gawa-gawa lang nila. So yan po ang mga bulaang propeta. Na akala mo sinugo ng Panginoon, yun pala ay, hallelujah, sa kanila lang po yun. Sa pasarili lang nilang karunungan. No? Gumagawa sila ng kasinungalingan. At higit sa lahat, hallelujah, ang kanilang mga sinasabi ay wala sa Bible. Amen? Hallelujah. Kaya wag po tayo, hallelujah, kung wag po tayo mag-idol ng mga, hallelujah, ng mga tagapagturo o ng ating mga pastor. Paano kung, di ba? Paano kung hindi totoong sinasabi niyan? Di ba? Susunod ka pa rin. Di ba? Paano kung wala sa Biblia ang kanyang sinasabi? Di ba? So, anong mangyayari sa iyo? Diba? So, ang tawag dyan, kaya sabi nga nila mga kapatid, hallelujah, kapag ikaw ay sumusunod pa rin sa ating pastor, diba? Na wala naman sa salita ng ating Panginoon, hallelujah, ang tawag dyan ay blind loyalty daw, sabi doon, hallelujah. Kaya nga sabi nga dito mga kapatid, irespeto natin ang ating mga leaders, diba? We respect and we be, but don't idolize, ang sabi ng mga kapatid, diba? So, huwag natin i-idolize kasi pag in-idolize natin, so magiging, ano tayo yan? Hallelujah. Pag in-idol natin ang isang tao, anong tawag doon? Ha? Kulto. Sulat kulto? Ano ba kapag in-idol mo sarili mo? Amen. So, magiging idol natin tayo. Amen mga kapatid. Kaya, so paano kung may mali ang kanyang sinasabi, susunod ka pa rin, may tawag dyan, diba? Ang tawag dyan ay blind loyalty. So, sunod-sunuran, kahit na mali, na sinasabi na kahit na hindi naayon sa salita ng Diyos, susunod ka pa din. Hallelujah. Kaya sabi ng mga kapatid, tinawag tayo ng ating Panginoon, sabi niya dito pa, upang magpasabit sa ating leadership. Amen? Pero once na ang leader ay hindi naman naayon sa salita ng Diyos, hallelujah, binigyan po tayo ng karapatan ng Diyos na, hallelujah, sumuway. Amen? Hallelujah. Buksan mo mga kapatid. Sabi nga ni
Apostol Peter, ang sabi niya sa Acts 5:29, ang sabi niya, hallelujah, we rather obey God than men. Diba? Ang Diyos ang aming susundin, hindi ang tao. Bakit? Siyempre, alam mo naman na, mali ang sinasabi niya. Diba? Wala sa Biblia. Diba? So, dito ka maniwala. Dahil ito ang salita ng ating Panginoon at ang Panginoon ang salita. Amen? So, yun ang sinasabi ni Peter. Kung alam mo na ang iyong pastor o yung leader nagsasalita dito na wala na sa Biblia, may karapatan ka ng sumuway. Hallelujah. Binigyan po tayo, hallelujah, na magpasubmit sa ating mga leadership. Pero, hallelujah, kung ang leader ay hindi nagsasabi at wala sa Biblia ang kanyang mga sinasabi, may karapatan po tayong sumuway. Amen? Hallelujah. Amen, mga kapatid, naunawaan nyo ba? Hallelujah. Ganun po, hallelujah, dahil may mga bulaang propeta. Kaya bakit sinabi yan ni Peter? Dahil may mga bulaang propeta. Amen? Hallelujah. Pero dito, salamat po tayo sa FOGC, sa UPC, dahil hallelujah, hallelujah, hindi ko naman itinataas. Salamat dahil ang ating tinuturo dito ay nagmula sa Panginoon. Ay siyang itinuro din sa mga apostol. At siya rin ngayon ang itinuturo natin. Amen? Hallelujah. Kaya huwag po tayong gumaya sa mga iba. Hallelujah. Hindi po tayo nanira. Huwag na tayong magsalita kung anong mga pangalan o anong mga reliyon yan. Basta tayo, mag-focus tayo sa Biblia. Ito ang sundin natin. Dahil ang salita ng Panginoon ang siyang magliligtas sa ating mga kaluluwa. Amen, mga kapatid? Hallelujah! Kaya mga kapatid, kung bakit sinabi ni Peter yun? Dahil alam ni Peter na may mga bulaang propeta. Kaya wala problema magpasabit sa ating leader. Tandaan natin yan. Dahil yan ang sabi ng Panginoon. Pero kung ang leader natin ay taliwas na sa salita ng Panginoon, may karapatan tayong sumay. Amen? Hallelujah, Jesus! Kaya mga kapatid, sabi ni Peter, hallelujah, we rather obey God than men. Ang Diyos ang aming susundin, hindi ang tao. Praise God. Kaya nga mga kapatid, huwag kayo maghanap ng church na malaki. Huwag kayong maghanap ng mga church na magandang kantahan. Hallelujah, maraming magaganda, maraming guwapo. Ang hanapin yung church, kung ito ba ay totoo ang itinuturo. Kung ito ba ay biblikal ang itinuturo. Hallelujah, palakpak sa FOGC. Kahit maliit lang, hallelujah, ang ating bahay pa ng ba ng ating Panginoon. Pero lumalakad tayo sa katotohanan. At ito ang ating hallelujah sandata, hallelujah, upang ating maunawaan at malaman, hallelujah, ang katotohanan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Dahil, hallelujah, nakakatakot mga kapatid, na lukuhin mo ang bawat kaluluwa na narito. Tapos, hallelujah, bilib na bilib sila sa iyo, sunod na sunod sila sa iyo. Tapos, pagdating sa dulo, impyerno pala tayo lahat. Diba? So siguro, hallelujah, pag nandun siguro tayo sa impyerno lahat, hanapin niyo ako. Sana kaya si Kuya Lorenzo nagturo ng kasinungalingan na yun? Diba? Ganun yung siguro doon. Diba sa impyerno, diba? So nakakatakot mga kapatid. Kaya nga mga kapatid, hallelujah, kami kahit hindi kami magagaling, utal-utal man kami, bulol man ako, wala man ko alam sa anong salapay, basta, hallelujah, dito po ako umasa sa salita ng Panginoon. Hallelujah, diba? Dahil ito ang kaligtasan ng ating kaluluwa. Amen? Hallelujah. Praise God, palakpas sa Panginoon. Hallelujah. Kaya sabi ko mga kapatid, hallelujah. Sa Matthew 24, verse 3, tinanong si Jesus ng kanyang mga disciple kung ano ang tanda ng mga huling araw. Ang unang sinabi ng Panginoon ng tanda ng huling araw, basahin natin sa Matthew 24, verse 4-5. Hallelujah. Ang sabi dito mga kapatid, like this is, hallelujah, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni inuman. Huwag narinig yung mga kapatid. Yan ang sabi ng Panginoon. Hallelujah. For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall, this is, yes, 4-5, hallelujah. Ang sabi, come in my name, and saying, I am Christ, and shall deceive many. Hallelujah. Ano daw ang unang sabi, ang tanda ng unang sabi ng Panginoon? Hallelujah. Dahil ang sabi ng mga apostol, tinanong siya, Panginoon, anong unang tanda sa pagpabalik mo? Akala nila yung yung mahulog ang mga buwan, mahulog ang mga bituin, lilindol ng malakas, o magkakaroon ng malaking baha o kaguluhan. Pero sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo. Dahil ang sabi ng Panginoon, hallelujah, ang sabi niya, hallelujah,
Hallelujah. Mag-ingat kayo dahil sa huling araw, maraming man luluko. Hallelujah. Amen? Yan ang sabi ng Panginoon. Yan ang unang tanda ang sinabi ng Panginoon. Hindi yung lindol, hindi mahuhulog ang buwan, hindi mahuhulog ang mga bituin, hindi magkakaroon ng malakas na hallelujah, pagbaha o anuman, hallelujah, Jesus, kundi ang sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo sa huling araw. Hallelujah. Mag-ingat kayo sa huling araw dahil maraming manluluko ang darating. Amen? Hallelujah, Jesus. So sabi ng Panginoon, marami ang magliligaw at mag-aakay dahil marami silang mapaniwala. Hallelujah, na sila daw ay si Jesus Christ. Amen? So darating talaga yan, mga kapatid, na marami talaga, hallelujah, ang darating. Sa panahon natin ngayon, mga kapatid, di ba? Nakita nyo naman siguro sa loob, sa mga video o sa mga television, di ba? Marami na talaga nagsabi na, I am the Son of Jesus Christ. Di ba? I am the Son of God. Di ba? Amen? Di ba? Marami na talaga nagpo-proclaim, di ba, mga kapatid? Hallelujah, dito nga, mga kapatid, mayroong isang kwento dito, mga kapatid. Hindi po ito mga kwento, no? Hallelujah, di ba? Sabi nga dito, mga kapatid, na marami na po ang nag-proclaim from the different part of the world na sila ay si Christ. Amen? But according to the National Geographic Documentary, the most successful self-proclaimed Jesus Christ ay Pilipino. Amen? Hallelujah! At yun po ay sa Davao. At siya po ay si Apollo Kibuloy. Na he claimed he is the Son of God at siya ay dating UPC, mga kapatid. Hallelujah! Si Kibuloy ay umalis, nagtayo ng sarili niyang grupo, at dumami ang kanilang grupo, at si Kibuloy lang ang tanging pastor na may sariling airplane. Hallelujah! May yate, may pinakamalaking dome sa buong Davao. At alam niyo ba kung gaano kapasite ng dome na yun? 18,000 kapasite ang tao doon. Hallelujah! Sobrang dami ng followers niya. At may sarili siyang TV channel. Hallelujah! At ang sabi, ang TV channel niya ay Sunshine TV. Hallelujah! Kaya according sa National Geographic, siya ang pinaka-successful na nagsabi na siya ang Son of God. Amen? Ba, mga kapatid? Hallelujah! Hallelujah! Praise God! Hallelujah! So, hallelujah! Di ba, nagbiro pa nga siya eh. Di ba, kung naalala yung biro niya noon na kapag hindi niya daw pipirmahan ang permit ng ating kaligtasan ay hindi tayo maliligtas, hindi tayo makapasok sa langit. Di ba? Amen? Hallelujah! Pero tayo, di ba? Natatawa tayo, ano kasi tao, tulong-tulong ito ah. Di ba? Nung sinasabi na niya, siya yung Son of God, hindi totoo yan, di ba? Pero ang kanyang mga followers, nakita niyo kung gaano kadami. Umiiyak, di ba? Oh, Son of God, Son of God, Apollo Kibuloy, Lord the Son of God, di ba? Pero tayo patawa-tawa, pero sa kanila talagang believe na sila. Dahil na-deceive na sila. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya ganun, hallelujah, hallelujah, ang mga tao. Magaling, hallelujah, magsalita at kapag mahina ang paniniwala mo sa Panginoon ay madidisip ka talaga. Diba? Biruin mo yun. Saan ka makakita na si Apollo Kibuloy? May sariling airplane, may sariling yate, at may malaking dome sa Davao. At hallelujah, ang capacity ng dome na yun ay 18,000. Siya lang ang nakakagawa nun. At siya lang ang naging successful na nag-proclaim na He is the Son of God. Amen. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah. Talagang totoo ng mga kapatid. We are in the last day. Amen? Hindi tayo parating mga kapatid. Pagkus tayo ngayon ay nasa last day na mga kapatid. Kaya mga kapatid, ano pa mga kapatid ang inintay ninyo? Huwag na tayo magpakuya-kuya-kuya mga kapatid. Amen. Hallelujah. Kumapit na tayo sa Panginoon. Huwag na pa tayo yung palayo-layo pa sa Panginoon. Dahil ang lumalayo sa Panginoon ay walang buhay. Diba? Minsan pag dito tayo sa Bible, Jesus, Jesus, hallelujah, hallelujah. You are the life. You are my life, my life. Ano ba yan English? You are the life of my life. Ano ba? Si Jesus lang ang buhay ko. Pero bakit ka lumalayo kay Jesus? Kung si Jesus ang buhay mo. Amen. Bakit ka lumalayo? Eh lahat kay Jesus na. Hallelujah. Ang buhay mo, ang pera mo, pamilya mo, mga anak mo, trabaho mo, kay Jesus yan. Hindi mo pag-aari yan. Tapos sasabihin mo, hallelujah, Jesus, Jesus. Jesus is my life. Tapos lumalayo ka kay Jesus.
Oh, hallelujah. Wag naman sana na, hallelujah, bumalik ang Panginoon. Kasi pag bumalik ang Panginoon, hallelujah, na hindi niya tayo madatnan, hallelujah, sigurado mga kapatid, tayo po ay impyerno. Amen? Hallelujah. Sa mga tao na hindi, hallelujah, sa mga tao, hallelujah, na wala sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Hallelujah. Kahit anong problema, anong pagsubok, anong sakit, manatili kayo sa Panginoon. Tandaan nyo yan. Dahil walang ibang makakapagligtas sa atin, kundi ang Panginoon lamang. Amen? Hallelujah. Hindi po yung mga, hallelujah, mga bulaang propeta na yung mga sinasabi nila. Diba? Tingnan yung mga damit na mga ni Kibuloy doon, ang gaganda. Ang kanilang damit, pare-parehas. At higit sa lahat, talagang napakaganda ng mga kantahan. Diba? Ang ganda ng dome nila, ang ganda, ang laki. Pero, hallelujah, ang itinuturo nila ay wala sa Biblia. Amen? Yun ay puro kabulaan lang. Puro kasinungalingan. Amen? Wala, hallelujah, at hindi pwede sabihin ni Kibuloy na He is the Son of God. Hallelujah. Dahil hindi pa bumalik ang Panginoon. Amen? Hallelujah. Wala ang Son of God na ganyan. Hallelujah. Ang pagkaugali niya. No, at hindi papayag ang Panginoon yan. At alam naman natin na may kalalagyan yan. Ang mga tao, ang mga propeta na yan na gumagawa ng kasinungalingan. Hindi pa time. Hindi pa time siya na, di ba? O ang mga propeta na yan na patayin ng Panginoon. Pero may time. May darating ang time at alam naman natin yan kung saan yan papupunta. Amen? Kundi doon sa lawak-lawakang apoy. Kundi doon sa impyerno. Amen mga kapatid, hallelujah. So talagang totoo, hallelujah, sinabi ng Bible, we are in the last day. Hindi po parating, dahil marami ng tao ngayon ang nagsasabi o nagproproclaim na sila si Christ. Amen? Hallelujah, Jesus. Pasahin natin sa Matthew 24:11, and many false prophets shall rise and shall deceive many. At magsibangon ang maraming bulaang propeta at kanilang ililigaw ang marami. So ano masabi ang sabi mga kapatid? Marami daw ang maliligaw. Hallelujah. Marami ang ililigaw, hindi kunti, hindi ilan, kundi ang sabi ng Bible, marami tao silang malilinlang. Hallelujah, Jesus. At malulukot ang mga tao. So nangyari na ba o hindi? Nangyayari na yung mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Dahil sa ibang bansa mga kapatid, pwede na mga kapatid. Hallelujah. Ang bakla sa bakla, pwede sa magtayo ng kanilang sariling simbahan. Ang mga tumboy, pwede na. Ang mga bisexual, pwede na mga kapatid. Hallelujah, Jesus. At ang kanilang Panginoon, mga kapatid, hallelujah. Alam mo kung sino? Gusto nila yung babae din. Ayaw na nila ng lalaki. Diba? May sabi pa doon, yung Bible, King James, sa kanila gusto nila Queen James. Yes, ganun na ngayon ang nangyayari mga kapatid. At ina-appoint nila sa sarili na sila daw ay si Christ. Hallelujah. Kaya nga mga kapatid, we are in the last day. Amen? Kaya mga kapatid, hallelujah, kumapit sa Panginoon. Huwag, hallelujah, mawala kahit anong mangyari. Manatili po tayo sa ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dahil ang mga bulaang propeta ay wala yan. Hallelujah. Ang gagawin lang yan, mangloko lang yan. Lukuhin tayo. Gagawa ng kasinungalingan. Hallelujah, Jesus, manlilinlang. At sa bandang huli, hallelujah, hallelujah, impyerno ang bagsak ng mga tao na nagpapaloko. Kaya, hallelujah, kumapit sa salita ng Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. At alam niyo ba mga kapatid, nangyari din yan sa Acts 13:6, may bulaang propeta na nagsabi na siya daw si Jesus. Basahin natin mga kapatid, buksan mo mga kapatid sa Acts 13:6. And when they had gone through that isles unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew, whose name was Bar-Jesus. So, amen mga kapatid? Sino pangalan niya daw? Si Bar-Jesus. So, ibig sabihin, nung noon pa naman, yung 1,000 years pa lang, meron na mga bulaang propeta. At itong bulaang propeta na ito ay ginamit niya ang pangalan niyang si Bar-Jesus. Hallelujah. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya nga hindi nakapagtataka na hanggat ngayon, may mga bulaang propeta talaga. Dahil 1,000 years, no, sa panahon ng ating mga apostol, meron na talagang mga bulaang propeta o false prophet. At ang tawag sa kanya ay
si Bar Jesus. At sa atin mga kapatid, hallelujah, talong tayo. And sabi niya dito, hallelujah. At sinabi niya, o puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katuwiran, hindi ka baga titigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon. Ito ang sabi sa kanya ni Pablo. And 11, ang sabi dito, at ngayon narito na sa iyo ang kamay ng Panginoon at mabubulag ka na hindi mo makikita ang araw ng kaunting panahon at pagdakay nahulog sa kanya ang isang ulap. Hallelujah, Jesus. At ang isang kadilim ay siya'y magpapalibot na humanap ng kanyang aakay sa kamay. Hallelujah. So nakita niyo mga kapatid, anong nangyari sa kanya? Sa bulang propeta, siya ay, hallelujah, siya daw ay si Bar Jesus. So tinawag niya sa sarili si Bar Jesus dahil alam niya si Jesus ay maraming followers. Amen. Kaya ginamit niya yun, ang pangalang Bar Jesus. So kita niyo kung gaano ka sinungaling yung bulang propeta na yun. Hallelujah, Jesus. Ginamit niya ang pangalan ng Panginoon para makaakay siya ng mga tao. Umalinlang niya, umaluko niya. Di ba? Sa kanyang mga kasinungalingan. So kaya ang kapatid, hindi lahat ng sinasabi na He is the Son of Christ. Huwag kayong maniwala doon. Kagaya ng ni Kibuloy. Amen mga kapatid. Ang paniwalaan natin yung Biblia. Amen? Hallelujah. Huwag po tayo basta-basta maniwala doon mga kapatid. Hallelujah. Kaya alam niyo kung ano sinabi sa kanya ni Pablo. Hallelujah. Tinignan siya sa mata at sinabi sa kanya, anak ka ng demonyo. Dahil sa kasinungalingan mo na yan, mabubulag ka sa oras na ito. At anong nangyari sa kanya? Binulag siya ng Panginoon. Hallelujah. Amen? Iba yan ang sabi. Yan ang sabi. Sabi ni Pablo, anak ka ng demonyo. Hallelujah, sinungaling ka. Anong mga ginagawa mo sa tao? Ginagamit mo pa ang pangalan ng ating Panginoon. Sabihin mo na ikaw si Bar Jesus. Ang mga ginagawa mo yan ay hindi maganda yan sa harapan ng Panginoon. Kaya sa oras na ito, ikaw ay bubulagin ng ating Panginoon. At anong nangyari? Nabulag siya at naghanap siya ng mga taga-akay para mauwi siya. Kaya yon ang mangyayari sa mga taong bula ang propeta. Hallelujah. Hallelujah. Talagang may kalalagyan ka sa Panginoon. Dahil ang mga ginagawa nila ay hindi yan nakakalukod sa harap ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. At sabi dito sa 2 Peter mga kapatid, 2 verse 1, but there were false prophets also among the people, even as there shall be false teachers among you. Your privilege shall bring in the damnable heresies, even denying the Lord, that both them and bring upon themselves swift destruction. Ngunit may magsisilitaw din naman sa bayan ng mga bulaang propeta, na gaya naman sa inyo magkakaroon ng mga bulaang guro, magsipasok sa ilim ng mga makapahamak na mga duwag, na mga panampalataya, na ito itatatuwa pati ang Panginoon na bumili sa kanila na mga kataglay sa kanilang sarili ng madaling pagkapahamak. So narinig yung mga kapatid, hindi lamang mga bulaang propeta, kundi may mga false teacher, false pastor, false church, false Christian, di ba? So kaya mga kapatid, hallelujah. Kaya sabihin ko sa inyo sa ang totoo, no? Hindi naman lahat dito, di ba? Na hindi natin masabi na talagang nasa Panginoon tayo. Hindi ko man maano yan, pero ang Panginoon nakakaalam. Kaya ang sabi ng Panginoon dito sa kanyang mga salita, sa 1 Peter, di ba? Sabi dito, sa 2 Peter verse 2, chapter 2 verse 1, na hindi lamang mga false prophet, kundi meron din false teacher, false pastor, false Christian. So, mag-ingat po tayo. Amen? Yan ang ibig sabihin ng Panginoon, mag-ingat po tayo. Hindi lahat, hallelujah, na ating napapakinggan ay nagmula sa Panginoon. Kaya nga, beware of false prophet. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, no? Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Kaya nga, kung tayo'y makikinig ng mga mangaral, hallelujah, ay ating pakinggan, hallelujah. Huwag natin hanapin yung mga magagaling magsalita. Huwag natin hanapin yung mga magagaling magsalita. Huwag hanapin natin magaling mag-English, eloquent sa pagsalita ng English. Amen? Hallelujah, Jesus. O, hallelujah. O, malakas ang boses. O talagang napaka-ano niya. Diba yung maganda manamit. O talagang, di ba? Kasi kaya mga kasi tao, di ba? Kapag galing mag-English, talagang ano yan? Anointed yan. Talagang totoo yan, di ba? So hindi daw yun ang sabi ng Panginoon. Huwag daw tayo doon
magano lang na sa kanyang sa kanyang salita o dahil magaling sa magsalita, kundi ang ano daw natin ng mga ngaral, yung totoong lingkod ng Panginoon. Amen? Hallelujah. Di ba yung utal-utal o bulol na magsalita o hindi marunong mag-English? Basta ang bawat salita na kanyang sinasabi ay nagmula sa Biblia. Amen? Hindi wag tayo maghanap ng ganun dahil maraming magagaling magsalita. Talagang magagaling magsalita. Pero ang masakit naman ay wala naman sa katotohanan ang kanilang sinasalita. Kaya nga sa bawat tao na hindi marunong, hallelujah, walang alam sa salita ng Panginoon, ay talagang matitwist ang isip. Dahil magagaling silang magsalita. Hallelujah, ang kanilang mga dila ay dalawa. Dalawa. Alam niyo ba? O ganun. Di ba? Anong nangyari kay iba? Diba dahil sa galing ng pananalita ni Satanas, na-deceive. So ganun din ang mangyayari sa atin. So madideceive po tayo kung hindi talaga tayo. Hallelujah. Wala po tayo alam sa salita ng ating Panginoon. Amen mga kapatid. Hallelujah. Dahil ang lahat na kanyang sinasabi ay importante nakasulat sa Biblia at alam naman natin na ang mga false prophet hindi naman sila, hallelujah, makapaninlang kung hindi sila nga magagaling magsalita. Hindi tayo malilindang kung hindi magagaling magsalita yan. Talagang magagaling talaga sila. Na kahit ang isipan mo, kahit na parang hindi ka mamaniwala ka talaga. Mapapaniwalaan mo talaga dahil sa kanilang mga pananalita. Amen? Hallelujah, Jesus. Dahil ang sabi talaga nila lagi dun, di ba? Hallelujah, yung prosperity. Ano pa? Prosperity gospel nila, lagi na lang yung pagpapayaman, di ba? Pagpapagaling, at health, wealth, and prosperity. Diba? Diba? Yun ang kalahin nila tinuturo. Diba? Hindi po yung talagang inano tayo dito, diba? Yung tayo sa atin naman, holiness. Diba? Tinuturuan tayo kung paano lumakad ng matuwid. Tinuturuan tayo kung paano lumakad ng may kabanalan. Diba? Sa harapan ng Panginoon. Hallelujah. Diba? Yun ang itinuturo natin dito. At higit sa lahat, siyempre, hallelujah, ay tinuturo natin dito, natin ay ang salita ng Panginoon lang. Hindi po atin lang, hindi po yung hakaka natin. So yun po daw ang hanapin nyo, na kahit hindi magaling magsalita, basta ang sinasabi dito ay nagmula sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Dahil kapag once na yun ang hinahanap nyo, hallelujah, isa na kayo. Hallelujah. Hallelujah, masisila ng ating, mga bulang propeta. So, paano tayo hindi masisila? Dapat mag-rely tayo sa salita ng Panginoon. Dahil ang sabi niya dito mga kapatid, hallelujah, hindi naman daw tayo madadala sa salita nila kung, sabi niya dito, but if you are anchored for the word of God, hindi ka kayang lukuhin ng mga false prophet. Diba? Hindi po tayo kayang lukuhin ng mga bulang propeta kung may alam po tayo sa salita ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Malapit na po tayo mga kapatid. Hallelujah. Ano ang mga false prophet? Ang mga false prophet ay mga nagpapanggap, nagpapakunwari, mga lubo na nagdalamit ng tupa, nagsasalita ng mga bagay na hindi inutos ng Diyos. At sa panahon natin ngayon ay ang dahilan kung bakit maraming tao ang papasok sa wide gate. Alam niyo bang wide gate? At saka narrow gate? Bakit marami pumapasok sa wide gate? Dahil sabi ng mga bulak, dahil kayo dito, maganda dito, malaki dito ang simbahan namin, magandang kantahan dito. Diba? Maraming chicks dito, ang gagwapo dito. Diba? At magagamit kayo kagad dito. Pero ang tanong, ang kanilang mga itinuturo ay wala sa Biblia. Puro na lang kasiyahan, puro na lang happy-happy, puro na lang prosperity, puro na lang love, diba? Puro na lang, ano pa yung pera, diba? O anong pangarap mo, sistin? Dito ka. Matutupad yan. Pero ang tanong, hallelujah, ang kaluluwa mo ba nabusog ng salita ng Panginoon? Hindi, wala po yun. Hallelujah. Yan po ang mga bulaang propeta mga kapatid. Kaya wag po kayong maniwala, hallelujah, sa mga malalaking church na yan mga kapatid. Hallelujah. Tandaan nyo, hallelujah, hindi lahat ng malaking church ay, hallelujah, ay totoo. Meron na yan minsan ginagamit ni Satanas para pang-akay ng mga tao. Kaya nga yung tamang sinasabi dito na marami talaga ang papasok sa wide gate kaysa narrow gate. Dahil sa narrow gate ay pagtutuwid.
Amen? Di ba ako minsan dito, di ba may mga natitisod? Ay, tinutuwid tayo sa ating mga pagkakamali. Yan ang dapat na church. Di ba, tinutuwid ang tao. Sinasabi ang totoo na ang ginagawa mo na yan ay mali yan. Di ba? Hindi yung, sige lang, okay lang yan. Okay lang yan, huwag ka mag-alala. Andiyan naman si Lord, papatawarin ka ni Lord. Paano papatawarin ni Lord kung hindi ka nagsisisi, hindi mo sinabi niya yung tao? Diba? Walang repentance. Paano yun? Dapat dito sa atin, gumawa ka ng pagkakamali, lumapit ka sa Panginoon si Saiden. Humingi ka ng tawad sa Kanya at patatawarin ka. Yan ang pagtutuwid. Yan ang totoong church. Amen? Hindi yung, ala ka dyan, sige lang, basta ibigay mo lang ang tithes mo, mag-offering ka lang, walang problema sa Panginoon. Hindi po yan, mga kapatid. Hindi po totoong church yan. Ang totoong church, ang kanyang mga member ay lumalakad ng may kabanalan dahil ang Diyos natin ay banal. At alam naman natin ay hindi natin makikita ang Diyos kung walang kabanalan. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya yun ang totoong Diyos. Yun ang hanapin niyo, mga kapatid. Amen? Hallelujah. Kaya nga maraming naluluko ng mga tao sa wide gate dahil alam nila, pagpasok, malaki. Wala na. Nagkasala ka? Pasok mo. Ikaw, kasalanan ka, anong ginawa mo? Pasok pa lang problema, okay lang yan dito. Pasok lang kayo, di ba? Amen, ganun yun dun eh. Walang problema yan. May babae ka, may lalaki. Pwede yan, pasok. Pero dito sa atin, pinagbabawal talaga yan. Amen? Talagang hindi kinukonsinti yan. Sinasaway yan. Dahil yan ang dapat mangyari. Amen? Hallelujah. Yan ang totoong church. Hallelujah. Kaya mga kapatid, huwag po kayo magtaka kung minsan, hallelujah, sinasaway kayo. Dahil ito po ay para din sa ikakatuwid ninyo. At higit sa lahat, sa ikakabuti ninyo mga kapatid. Dahil kanya-kanya po tayong kaligtasan, tandaan nyo yan. Ang pastor natin, ang mga leaders natin na yan, hallelujah, sinugo lang naman ng Panginoon yan na para ituwid tayo, ipaalala sa atin ating mga pagkamali at pagkakasala sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya kung kayo naman mga kapatid, dapat may pakumbaba kayo, mag-ubi kayo. Dahil alam naman natin na yan ay para sa ikakabuti natin. Amen? Hallelujah. So wala po dito na sinasabi na pinapakinggan ka, pinaparinggan ka, o parang tawag nito? Kinukontempt ka. Hindi po yan ang dito na tayo po ay dapat maging matuwid sa harap ng Panginoon. Dahil alam naman natin, hallelujah, na hindi talaga magmamana ng kaharian ng Diyos ang mga taong gumagawa ng kasalanan. Kaya pagdating mga kapatid, hallelujah, magugulat ang mga pumasok sa white gate, nasama-sama sila pumunta sa impyerno. Magkikita-kita sila doon. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya yung narrow gate, napakahirap talaga mga kapatid. Dahil bakit? Dahil tinatagpas, inaalis ang mga baggage natin. Di ba? Aalisin talaga ng Panginoon yan. Dahil yung sabi nga dalaga na hindi mo makikita ang karya ng Diyos kung wala kang kabanalan. Amen? So, ganun ang mangyayari sa atin. Kaya, huwag kayong mag-alala mga kapatid. Basta patuloy lang po tayo. Mahirap pumasok sa narrow gate. Pero alam naman natin, ang dulo niyan ay malawak. Yes. At yan ay ang kaharian ng ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Bakit tayo sinasabi ni Jesus na mag-ingat tayo sa mga false prophet? Hindi yan sinabi na mag-ingat kayo sa lindol, sa bagyo, kundi sa mga ulaang propeta. Basahin natin sa Revelation 19, verse 20. Sabi dito, and the best was taken, and with him the false prophet that wrought miracles before him, with which he deceived them that had received the mark of the beast, and them that worship his image. These both were cast alive into a lake of fire burning with brimstone. Amen? At sinunggaban ang hayop at kasama niya ang bulaang propeta na gumagawa ng mga tanda sa harap nito na ang siyang pinagdaraya sa mga nagsitanggap ng tanda ng hayop at sa mga sumasamba sa larawan nito, ang dalawang ito ay hinihagis sa buhay sa dekada ng tuwid na nagliliyab sa asupre. So, bakit tayo mag-ingat sa mga bulaang propeta? Dahil marami silang maakay. Amen? So, yun ang sinasabi dito. Papuntang impyerno. So, kung isa, hallelujah, kayo doon, hallelujah, ang maakay ng bulaang propeta, kawawa kayo. Amen? Kaya nga, yun ang sinasabi dito sa white gate, na talagang marami silang inaakay. Hallelujah. Inaakay hindi sa katotohanan, kundi sa kasinungalingan. Hallelujah. Dahil ang kanilang ginagawa, hallelujah, ay puro kasinungalingan. At ito ay papuntang impyerno. Hallelujah.
Kaya mga kapatid, mag-ingat po tayo. Hallelujah. Sabi nila, di ba na maluko tayo sa pera? Amen? Huwag lang tayo maluko sa ikalawang buhay. Dahil pag naluko tayo sa ikalawang buhay, wala nang bawian yan mga kapatid. Hallelujah. Kawawa po tayo. Kaya huwag po tayo magpaluko. Hallelujah. Basta alam mong salita ng Panginoon, hindi po tayo maluluko. Amen? Kaya nga sabi namin sa inyo lagi na magbasa po tayo ng Bible. Kahit isang verse, dalawang verse, isang araw, malaking bagay yan. Dahil yan ang pagkain ng ating kaluluwa. At higit sa lahat, hallelujah, may panlaban po tayo sa gawa ng kaaway. Diba yung mga nagpakunwaring anghel, pero anghel pala ng ganito. Di ba minsan may mga tao na makasalubong na, oh, alam mo ba yung verse na ganito? So paano kung wala kang alam? Anong ilalaban mo ngayon? O di siyempre talo ka. Pero kung may alam ka, hindi ka maliligaw, hindi ka maakay, hindi ka maluluko. Amen? Nang wala ang propeta. Palakpak sa Panginoon mga kapatid. Hallelujah, Jesus. Praise God. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sabi sa Matthew 15:14, na ang mga bulag ay umaakay ng mga bulag. Na nakakita na kayo na ba ng bulag? Na inakay niya ang kapwa bulag? Nakakita na ba kayo nun? Ito ngayon malalaman nyo na ano ang mangyari sa kanila, pareho silang mahulog sa bangin. So ganun din ang ginagawa ng mga deceive, ng mga false prophet, pag-aakay ng mga deceive, ng mga false Christian, hallelujah, at itatapon sa impyerno. Hallelujah. Sabi dito, let them alone, they be blind leaders of the blind. And if the blind lead the blind, both shall fall into the pits. So, siyempre naman, pag bulag ang umaakay sa iyo, hallelujah, Jesus, tapos bulag ka rin, ano mangyayari sa inyong dalawa? Di ba mahulog? Amen, di ba? So, ganun daw yun. Hallelujah. Nga, sabi nga dito mga kapatid, hallelujah, na ang mga deceived false prophet ay mag-akay ng mga deceived Christians. At, anong mangyayari sa kanila? Parehas silang itatapon sa impyerno. Amen? Ganun ang mangyayari. Kaya wag po kayo magpa-deceive. Hallelujah. Binigyan po tayo ng karunungan, kalaman ng ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At kung sino ang kinukulang, sabi ng James 1:5, humingi. Diba? Sa ating Panginoon na nagbibigay. Hallelujah. Na hindi nagdadamot sa kanyang mga anak. Hallelujah. Amen? Hallelujah. Yan ang gagawin natin. Kung nahihirapan kayo sa Biblia, mag-pray muna tayo. Mag-pray kayo bago kayo magbasa. Kahit ako mga kapatid, hirap na hirap talaga ako. Wala talaga ako. Hallelujah. Pero salamat sa Panginoon. No? Hallelujah, Jesus, na kahit anong mangyari, basta pagtiwala lang tayo at sumampalataya sa Kanya, tutulungan tayo ng Panginoon. Hallelujah, Jesus. Diba? Hallelujah. Basta tilingin natin talaga, mag-pray tayo kasi importante yan. Hallelujah, Jesus. Kaya mga kapatid, hallelujah. Hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Oh, so bakit daw effective ang kanilang mga panilinang na kahit even the very elect, madidisip pa? Diba? So very elect na yan. So ibig sabihin kahit tayo mga kapatid, diba? Nadidisip pa. Kaya ang sabi pa, mag-ingat talaga tayo. Dahil napaka-epektibo ng mga gawa ng kaaway na si Satanas yan. Na kahit very elect na, kaya huwag tayo magmalaki. Yung iba sa atin dito, nagmamalaki na, matagal na, marami nang alam. Huwag. Dahil kapag once, hallelujah, Jesus, na inano tayo ng Satanas, talaga, hallelujah, malalaglag po tayo. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah, mag-ingat po tayo sa mga bulaang propeta. Dahil sabi dito sa Matthew 24 verse 24, napakandang ano ito mga kapatid, napakandang verse to. Sabi dito, for there shall arise false Christ and false prophet, and shall show great signs and wonders, and so much that if it were possible, they shall deceive the very elect. So, pero yung mga kapatid, kaya ingat talaga mga kapatid. Ingat, sabi mo sa kapatid, ingat. Ingat. Huwag mo ipagmalaki na matagal ka na. Huwag mo ipagmalaki na marami kang alam. Huwag mo ipagmalaki dahil may alam ka, marami kang alam Bible verse. Hallelujah. Dahil kahit na very elect daw, ay nadidisip pa ni Satanas at ng mga bulaang propeta. Amen? Hallelujah, Jesus. Kaya ganun sila kagaling. Diba? Ang mga false prophet na yan, hallelujah, kaya kanilang pagalingin, hallelujah, kaya kanilang, hallelujah, kaya kanilang bulahin, kaya kanilang lukuhin, hallelujah, kaya kanilang, hallelujah, paniwalain sa kanilang mga sinasabi na kahit na very elect ka na, hallelujah, ganun sila
katindi. Kaya mag-ingat kayo. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Kaya mga kapatid, hallelujah. Sabi nga dito mga kapatid, hallelujah. Sabi dito na meron kasi yung, di ba nakita yung sa TV? Ba yung may mga pastor na yung gaganon na ng kamay niya, natutumba yung mga ano? Diba? O ganun, diba? So natutumba ka agad. Diba? Tapos meron naman yung nagano ng panyo, kaganon ng panyo, diba? Di ba nakita nyo yun? Hindi lang ako nakakita, di ba kayo din? Amen mga kapatid? Nakita nyo yun? Diba? So talaga may kapangyarihan sila. Meron tayo sa kapangyarihan, pero ang kapangyarihan nila ay mula kay Satanas, hindi sa Panginoon. Yun ang kapangyarihan nila. Diba? Kaya nila din magpagaling. Kaya din nila magpatumba ng mga tao. Yung mga isa din, di ba? Pag hawakan pa lang, nanginginig ka. Totoo talaga yun. Totoo yun. Dahil sa kapangyarihan ng kaaway. Hallelujah. Kaya nga doon nadidisip. Kahit na very elite, nadidisip. Dahil kasi alam mo naman yung mga ibang tao, ang gusto kasi lang natin na minsan, ng mga tao, gusto natin yung may tanda ba? Yung may mga himala. Yung gusto natin di ba? Ay, hindi ako mag-atin dyan dahil walang himala. Doon ako sa malaking church. Dahil may himala doon. Nakikita ko doon pag ginano ng pastor, ang kanyang panyo, nagtatalsika ng lahat ng mga tao. Diba? Meron akong nakita doon, hinawakan niya ng nanginig. Hallelujah. Kaya doon gusto ko ng tanda, pero hindi nila alam. Yun po ay puro kasinungalingan lang. Amen? Yun ay may abilidad nga sila, may ability nga sila na gumawa ng ganun. Pero ang tanong, yun ba ay mula sa Diyos? Yun po ay hindi, mga kapatid. Kaya huwag po tayo maniwala. Amen, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mag-ingat po tayo lagi, mga kapatid. Hallelujah. At sa mga tao na naniniwala, sabi ng mga Panginoon, hallelujah, Jesus, hallelujah, sa 2 Thessalonians, chapter 2, verse 9 to 10, sabi dito, mga kapatid, hallelujah, ay nasulat siya na ang kanyang pagpaparito ay ayon sa paggawa ni Satanas na may buong kapangyarihan at mga tanda at mga kahangahangang kasinungalingan. So, hallelujah. Sinong gawa no? Gawa ni Satanas yun. Yung mga nagpapakita ng mga ganyan. Hallelujah. Na yung may kita kayong pastor na yung, di ba? Akala mo lumilipad, yung pala may tali sa likod. Kita nyo yun? Tapos meron doon na may isang pastor din na sabi niya, sa patay. Sabi niya, bumuhay ka, mabuhay ka. Sa pamamagitan ng Panginoon ng ating Panginoon, mabuhay ka. Hanggang sa hindi na buhay, patay. Patay pa rin. Di ba? So ganun ang hallelujah ang mga gawa ng mga bulang. Kaya napapahiya sila sa kanilang mga kasinungalingan. Dahil yan ay hindi nagmula sa Panginoon. Hallelujah. Kaya yan ang tatandaan natin mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. Huwag tayong maniwala. Hallelujah. Hindi porket na ilik na tayo ng Panginoon. Maging mapagmatsyag, maging wise. Ano pa? Kanina sabi ko doon, di ba? Maging careful, maging watchful, maging attentive. Hallelujah. Diba? Dapat ganun ang gawin natin. Amen mga kapatid? Huwag po tayong basta-basta maniwala. At sabi dito mga kapatid, hallelujah, at may buong daya ng kalikuan sa pangagpapahamak sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila'y maligtas. So, diruin mo yan? Mas tinanggap nila ang kasinungalingan kaysa sa katotohanan na siyang magliligtas sa kanila. Amen? So marami yan mga kapatid, ayaw ng katotohanan. Gusto nila ang kasinungalingan lang. Pero hindi nila alam na ang katotohanan ang siyang magliligtas sa kanila. Amen? Di ba? Mas gusto pa nila yung mga himala na yan, yung mga tanda na yan, yung mga gawa ng mga false prophet na yan, na patumba-tumba ng mga pagpagulong-gulong naman yan, na hindi naman yan totoo, yan ay puro kasinungalingan. At yan ay nagmula sa Diablo mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah Jesus. So, ang katotohanan, hallelujah, sa ating Panginoon, salita ng Panginoon, ay ayaw nilang tanggapin. Kaya anong gagawin sa kanila ng Panginoon? Brother kapatid, yan yung mga sa verse, mayroon pa kalugtong yan verse 11, hallelujah. Doon pa rin, same verse pa rin, sa 11. Sige, niya, no? 2 verse 11. Sabi dito, sige, ito lang. Dahil ayaw nilang tanggapin ang katotohanan, hayaan ng Diyos na sila ay maninlang ng espiritu ng kamalian at maniwala sa kasinungalingan. So, hinayaan sila ng Diyos sa mga taong na ayaw maniwala sa katotohanan. Kaya, pinadalaan sila ng Diyos. Sige, magtala kayo. Ayan, tutulungan ko pa si Satanas para na lalong malinlang kayo sa inyong mga ginagawa, sa inyong mga paniniwala. Dahil ayaw nyo naman maniwala sa katotohanan. Kaya ito ang mangyayari sa inyo. Kaya, yan ang nangyayari, di ba?
Dahil dito ay pinadala sa kanila ng Diyos ang paggawa ng kamalian upang magsipaliwal sila sa kasinungalingan. Dahil ayaw naman maniwala sa katotohanan eh. So ganyan din sa mga tao na yan eh. Ayaw maniniwala sa ibang tao, ayaw maniwala sa katotohanan. Dapat nga ngayon, nandito dapat sila sa church. Pero anong ginagawa na? Mas gusto pa nilang lumabas. Gusto pa nilang lumayo. Diba? Mas gusto pa nila yung mga kasinungalingan na gawa ng sanlibutan kaysa dito sa katotohanan natin na papakinggan ngayon. Amen? So ganyan ang mangyayari. Kaya anong gagawin ng Panginoon? Bahala kayo. Hallelujah. And for this cause God shall send them strong delusion that they should believe a lie. So, pero yun, yan ang mangyayari sa mga tao na lumalayo sa Panginoon at hindi naniniwala sa katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya wag po kayong maniwala sa mga false prophet. Amen mga kapatid? Hallelujah. Kaya sa ating pagtatapos mga kapatid, hallelujah. Sa konklusyon na po tayo mga kapatid. Ang konklusyon natin mga kapatid ay makikita natin sa 1 John 4, chapter 4 verse 1 to 3. Sabi dito mga kapatid, Beloved, believe not every spirit. Ano ito sabi ng Panginoon? Test every spirit. Huwag basta-basta maniwala. Kahit sa akin na lang, di ba? Huwag kayong basta-basta maniwala sa sinasabi ko, kundi buksan yung mga Biblia nyo. Yun ang ibig sabihin, di ba? Huwag kayong basta-basta maniwala sa bawat nagtuturo dito. Kaya mag-aaral kayo nga pinapaaral, sinasabihan kayo ng Panginoon na mag-aaral kayo pag bulay-bulay yung araw-gabi ang salita ng Panginoon para hindi kayo madloko, hindi kayo ma-deceive, di ba? Hindi kayo malinlang, hindi kayo maniwala sa mga kasinungalingan kung sakali sa kasinungalingan ang tinuturo. Amen? Kaya mahalaga sa atin ang Biblia. Kaya huwag nating iwala to. Dapat bawat isa sa atin may Bible talaga. Dahil hindi lamang sa nakikinig kayo sa akin, kung wala paano kung walang verse, di ba kung sinasabi ko lang, paniwalaan nyo naman kung paano kung di totoo. So kaya kailangan, importante na sa bawat isa sa atin, may Bible. Ako nagpapasalamat ako sa mga Cobra Boys, no? Kahit na mga bago yan. So nakikita ko na bawat isa sa kanila may nagsisend ng verse, hallelujah, kay Brother Joseph, nagsisend ng verse, tapos kay Brad, Jimma, ba? Papagalitan niyo pere pag hindi nag-send. Praise the Lord. Papagalitan ka daw ni pere pag hindi nag-send. Huwag mong intindihin si pere, intindihin mo ang Panginoon. Hallelujah. Dahil ang si pere, ibigay ng Panginoon yan. Amen? Hindi ikaw ang nakakita kay pere, kundi ang Panginoon ang nakakita sa pere. At ang Panginoon ang magbibigay sa atin ng ating mga makakasama. Amen? Amen. Bakit napunta tayo sa asawa? Ano natin lumawa? Bakit napunta tayo? Siyempre, long table, praise the Lord, hallelujah. Kung sakali pagkalob ni Lord, hallelujah, siyempre pag-pray natin yan, Joseph. Hallelujah. Dapat laging natin ang Panginoon lagi. Amen? Hallelujah. Si Eber bigay ng Panginoon. Si Joseph bigay ng Panginoon. Dahil nagmula sila sa Panginoon. Amen? Hallelujah, Jesus. At ang Panginoon din ang nakakalam. Amen? Bakit napunta tayo? Bakit napunta tayo? Kaya nga patid, hallelujah. Beloved, believe not every spirit, but try the spirit, whether they are of God, because many false prophets are gone out in the world. So, diba, i-test mo na ang mga spirito ng bawat isa na nakikita nyo sa daan dyan. Dahil hindi nyo alam. Dahil sabi dito, marami ng mga bulaang propeta na silabas ngayon. Amen? Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At higit sa lahat, hallelujah. Huwag basta-basta maniwala. At sa to, hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesses that Jesus Christ is come in the place is of God. So dapat ganun daw yun. Amen mga kapatid. Sa 3 mga kapatid, hallelujah. And every spirit that confesses that not Jesus Christ is come in the place is not of God. So sa bawat hallelujah ng mga nagsasabi na sinasabi nila si Jesus Christ ay hindi na sa place ay hindi daw yan mula sa Panginoon. Yun daw ay ang Antichrist. Amen mga kapatid. And it's the spirit of Antichrist whereof ye have heard that it should come, and even now already is it in the world. So di ba? We are in the last day. Nandito na sila mga kapatid. Nandito na. Hallelujah. Hindi po tayo parating sa last day, kundi we are in the last day. Kaya beware of false prophet. Amen? Hallelujah. Kaya mga kapatid, mapagmatsyag, hallelujah, maging wise,
Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Maging matalino. Hallelujah. Maging attentive. Hallelujah. Hallelujah. At higit sa lahat, hallelujah, magbasa ng Bible. Amen? Because we are in the last days and beware of false prophet. Palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Amen? God be all the glory, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po'y, hallelujah, tumayo.